Hati naman ang opinyon ng mga kongresista sa aligasyon ni Zaldico laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Speaker Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Si House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice naniniwala na dapat tinaan sa tamang proseso ang mga akusasyon ng korupsyon sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan, kabilang na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ganito rin ang pananaw ng isa pang opisyal ng minority bloc na si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, sabay hamon kay Ko na sumailalim ito sa cross-examination. Pero ang mga miyembro ng majority bloc sa Kamara, iba ang pananaw sa mga aligasyon ni Ko, gaya ni House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno. Anya, walang kredibilidad ang dating kongresistang tinanggal sa pwesto bilang House Appropriations Panel Chairperson ng 19th Congress. At President BBM, you have to come clean. You have to explain it well to the people. Ikaw ang nagsimula ng investigasyon na ito, pero di mo sinasagot kung bakit hinayaan mo na salaulain ng Kongreso ang 2023, 2024 at 2025 GAA. We cannot ignore the allegations made by Mr. Zaldico regarding the supposed 100 billion insertions. Madali na bang malaman ang katotohanan? Therefore, I respectfully move that we call the Secretary of the Department of Budget and Management, the Secretary of Finance, and the NEDA Secretary to a question hour here in Congress as soon as possible. Kailangan parehong seryosohin at parehong imbestigahan, no? Para masabi natin na tunay talagang walang sinisino, no, sa investigasyong ito kahit pa Pangulo ang natuturo ngayon. Hindi under oath, kaya nga, well, factor yan, no? So kaya hamon kay former congressman ko na isalaysay niya under oath ang kanyang mga aligasyon para mas magkaroon ng bigat ito. You know, there are so many factual issues in what he has been saying and posting. Siguro kaysa kami magpaliwanag bakit mali yan, ipaliwanag niya bakit totoo yan, di ba? It's not for us to disprove his crazy stories. Why are we saying that he is probably the most guilty? Number one, he was the APRO chairman. Di ba? Kaya nga tinanggal ng Congress yan in January kasi wala nang may tiwala sa kanya at that time eh.